Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. May iba't ibang tao na gustong-gusto nila na finiflex o pinopost sa kanilang social media ang kanilang mga kapartner. Ang dahilan ay para mas maramdaman nila na mahal sila ng kanilang kasintahan o asawa. May iba na gustong finiflex para makita ng mga kakilala nila kung sino ba ang nagpapatibok ng kanilang puso. Para naman sa ilan, isa itong patunay na sila ay masaya at totoong nagmamahalan. Ngunit may mga magkarelasyon na hindi ginagawa ang ganitong gawain. Ang katwiran nila ay low-key lang ang kanilang relasyon. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng inyong mga listeners na kagaya ko. Naisipan kong magsulat ng letter sa programa mo para i-share ang aking naging experience sa aking ex-boyfriend. Ako nga pala si Geneva, 29 years old at sa ngayon ay isa ng administrative assistant. Nakaka-stress ang trabaho ko pero kaya naman. Papa Dudut, kailangan talagang maging masipag kasi hindi naman hihinto ang bills at iba pang mga bayarin kapag nag-stop din ako na magtrabaho. 5 years na pala akong independent. Nakatira ako sa isang apartment at solo lamang ako roon. Mahirap noong simula at may ilang times na naisip kong bumalik na sa poder ng parents ko. Kasi ako ang babaeng walang kaalam-alam sa mga gawaing bahay kahit sa kusina. Pero inisip ko na lahat naman ng bagay ay sa simula lamang mahirap. Kapag nasanay ka na ay magiging madali na rin ang lahat. At hindi nga ako nagkamali, after a year ay nasanay na ako sa buhay ng mag-isa. Natuto na rin akong magluto at gumawa ng mga gawaing bahay. Lahat naman pala ay talagang napag-aaralan kapag gugustuhin mo. Ako rin ang klase ng babae na hindi basta-basta pumapasok sa isang relasyon. Bago ang ex-boyfriend ko ay nagkaroon muna ako ng 2 boyfriend at hindi naging maganda ang experience ko sa kanila, Papa Dudut. Yung una akala ko ay siya na ang makakasama ko sa forever. Kasi too good to be true siya. Mabait, makadiyos at very thoughtful. Kahit na walang okasyon ay nagbibigay siya ng regalo. Ako na nga ang nagsabi sa kanya na hindi naman niya ako kailangang paulanan ng mga regalo kasi yung love niya ay sapat na. Hindi naman kasi ako materialistic na tao. Pero kahit na anong pigil ko sa kanya ay hindi talaga siya tumigil sa pagbibigay sa akin ng regalo hanggang sa nalaman ko na may ibang mga babae pala siya. 3 kaming pinagsabay-sabay niya. Front niya lamang pala yung pagiging thoughtful niya kasi para siguro hindi ako magduda na marami kaming babae niya. Yung pangalawa naman, sa una ay okay lang din siya. Normal na boyfriend, nakiusap pa siya na tumira sa apartment ko. Kasi ayaw na raw niya sa bahay nila. Wala siyang work noon kaya naawa ako saka baka kung saan pa siya magpunta. Akala ko ay maghahanap siya ng work pero isang buwan na siyang tambay. Siyempre hindi naman biro ang gastos namin sa pang-araw-araw. Nang sinabihan ko siya na baka pwedeng mag-apply na siya ng work ay nagalit siya sa akin. At nagkaroon kami ng sagutan. Nasaktan niya ako ng pisikal at agad-agad ko siyang hiniwalayan at pinaalis na sa aking apartment. Kinailangan ko pa talagang humingi ng tulong sa mga tanod para mapaalis siya. Ang 2 naging unang boyfriend ko ang naging dahilan kung bakit nasabi ko sa aking sarili na hindi na ako papasok pang muli sa isang relasyon hanggat hindi ako sigurado na wala silang ibang babae at hindi nila ako sasaktan emotionally, mentally and physically. Ipinahinga ko rin muna ang aking puso at nag-focus muna ako sa aking trabaho at nag-self-love na rin. Kahit may ilan na gustong manligaw sa akin ay sinasabi ko na kaagad na wala pa sa isipan at plano ko ang pagkakaroon ng boyfriend.
Nagkaroon talaga ako ng trauma sa naging dalawang ex ko na yon, Papa Dudut. Halos 2 years din akong single nang mapansin ng mga kawork at kaibigan ko na matagal na akong hindi nagkakaroon ng jowa. Lahat ng mga kaibigan ko ay taken na at ako na lamang ang hindi. Kapag sinasabi nila yon sa akin ay palagi kong sinasabi na hindi pa ako ready na masaktan ulit. Kakambal naman talaga ng love ang pain. Sabi nga hindi ka totoong nagmamahal kung hindi ka nasasaktan. Ang sabi sa akin ng kaibigan ko sa trabaho na si Noemi, hindi pwedeng kapag true love ay hindi ka dapat masasaktan. Katwiran ko naman, bahala ka. Ikaw rin, mamaya ay mapaglipasan ka ng panahon. Sumarado na yang mo, biro pa ni Noemi. Sa pamimilit ni Noemi ay napa-install ako ng isang dating app. Ang totoo ay ginawa ko lang siyang pampalipas oras lalo na kapag bago ako matulog. Nang may nakakamatch ako sa app na yon ay na-feel ko na may na-attract pa rin pala sa akin. May mga nakakausap din ako roon pero hanggang doon lamang. Sinabi ko sa sarili ko na hindi ako makikipag-meet sa kahit na sinong lalaki. Na makikilala ko sa dating app, pastime ko lang talaga siya. Pero may isang lalaki akong nakachat na talagang consistent. Itatago ko rin siya sa pangalan na Arkin. Mas matanda siya sa akin ng 2 taon. To be honest, based sa pictures niya, ay gwapo siya at okay naman ang trabaho niya. Nagwo-work siya sa isang bangko at hindi rin siya ganong kalayo sa akin. Consistent si Arkin sa pakikipag-chat sa akin, Papa Dudut. Hindi kagaya ng ibang lalaki na nakilala ko sa app na yon, na after 1 day ay hindi na nagpaparamdam. One time ay nagaya si Arkin ng video call. Kahit na kinakabahan ako ay pumayag pa rin ako. Nagkwentuhan kami about sa buhay-buhay namin at hindi ko na namalayan ng oras na madaling araw na pala. Arkin, ito na pala ng madaling araw. Kailangan ko nang matulog kasi may pasok pa ako mamaya, ang sabi ko sa kanya. Okay, no worries. Thank you sa time ha, pasensya ka na. Sobrang nag-enjoy kasi akong kausap ka kaya hindi ko na namalayan pa ang oras, ang sabi pa ni Arkin. Ako nga rin di bali may next time pa naman, ang wika ko. And I am hoping na next time ay sa personal na tayo magkakausap. Gusto kitang ma-meet, Geneva. Gusto pa kitang makilala ng mabuti, nakangiting sambit pa ni Arkin. Pagkatapos ng ilang taon ay noon lang ulit ako kinilig sa isang lalaki, Papa Dudut. Aaminin ko, attracted na ako sa mga pictures ni Arkin pero mas lumala pa yon nang magka-video call at magkausap kami. Ang sabi ko na lamang ay kapag may free time kaming dalawa ay pwede namang kaming magkita. Siguro after a week simula ng first video call namin ni Arkin ay nag-decide kami na mag-meet na. Sa mall ang naging meet-up place namin. Ang plano ay manonood kami ng movie at coffee pagkatapos. Medyo pinaghandaan ko ang gabing yon kasi noon lang ulit ako nagkaroon ng interes na makipag-date. Nang magkita kami ni Arkin ay mas lalo akong humanga sa kanya. Mas gwapo siya sa personal at ang tangkad niya pala talaga. After ng coffee ay inihatid pa ako ni Arkin sa apartment ko kasi meron siyang sariling sasakyan. Pumasok siya sa loob at nagkwentuhan kaming dalawa. Doon ay inamin niya sa akin na kung papayagan ko siya ay liligawan niya ako. Mabilis akong nag-isip at dahil sa meron akong attraction na nararamdaman sa kanya ay pumayag ako. Gusto ko rin kasi siyang mas makilala pa kung karapat dapat ba siya na maging next boyfriend ko. And hopefully ay last na rin. Naging okay naman ang panliligaw ni Arkin, Papa Dudut. Halos every weekend ay lumalabas kaming dalawa. May pa-flowers pa siya kung minsan at tumagal ng 3 months ang panliligaw ni Arkin sa akin. Nang mag-decide ako na sagutin siya. Nakita ko kasi ang magagandang katangian niya at ang sabi ko sa sarili ko ay oras na rin yon para pagbigyan ko naman ang sarili ko na magmahal ulit.
Hindi naman siguro lahat ng lalaki kagaya ng mga naging ex-boyfriend ko na trauma ang ibinigay sa akin. One time naging topic namin ang mga naging ex namin. Si Arkin ang unang nagkwento. Aniya ay okay naman sila noon. Madalas pangaraw na nagpo-post siya at ang ex niya ng picture nilang dalawa sa social media. Kaya marami ang nagsasabi na sila na talaga ang magkakatuluyan. Pero nakialam daw ang mga taong nakakaalam ng relasyon nila. May mga sinasabi sa ex niya na kung ano-ano hanggang sa nawala na ng tiwala ang ex niya sa kanya at nakipag-break na. Kaya ang gusto niya ay maging low-key lamang ang relasyon naming dalawa kapag ganun daw kasi ay walang makikialam. Ang importante naman daw ay nagkakaunawaan kaming dalawa at masaya kami kapag magkasama. Ikinuwento ko naman kay Arkin ang mga naging experience ko sa dalawa kong ex. Hindi siya makapaniwala na may mga lalaking gumawa ng ganon sa akin. Don't worry Geneva, hindi ko ipaparana sa iyo ang trauma na naranasan ko sa mga ex mo. Aalagaan kita at poprotektahan. Madamdaming pahayag pa ni Arkin. Thank you Arkin, sana ay mapanindigan mo ang sinabi mo kasi hindi ko na alam kung makakaya ko pa ba kapag naranasan ko ulit ang mga yon. Tugon ko naman sa kanya. Promise ko yan sa iyo. Kaya makakaasa ka na gagawin ko ang lahat para hindi ka masaktan. Ang sabi pa ni Arkin. Pakiramdam ko ay dinala ako ni Arkin sa langit sa mga sinabi niya papadudot. Hindi ko kasi narinig ang mga yon sa mga naging ex ko. Kabawasan man pero naiyak talaga ako sa naging pag-uusap namin na yon. Feeling ko kasi natagpuan ko na ang lalaking takot na masaktan ako. Yung lalaki na hindi ako lolokohin at sasaktan. Nakita ko ang lahat ng yon kay Arkin sa ilang buwan na kami ay magkasintahan. Ang sabi ni Arkin ay wala siyang Facebook. Nagkaroon na raw kasi siya ng trauma sa paggamit noon dahil doon sila nasira ng ex-girlfriend niya. Meron lang siyang Instagram at doon kami naka-follow back sa isa't isa. Doon din kami nagchat-chat at nagvi-video call at naiintindihan ko naman siya dahil sa ikinuwento niya tungkol sa kanyang ex. Ginalang ko naman ang desisyon niyang yon. Sa kanang time na yon ay walang problema sa akin kahit na wala siyang Facebook kasi may ibang paraan pa naman para makapag-communicate kami sa online, lalo na kapag hindi kami magkasama. Dahil nga sa low-key lang kami ay hindi ko pinopost ang mukha ni Arkin sa mga pictures ko sa aking social media account. Palaging kamay lang niya o kaya ay naka-blur ang mukha niya. Ang mga post ko na yon ay naging palaisipan pa nga sa mga kaibigan ko. Palagi kasi nilang nakikita ang post at story ko na may kasama akong lalaki pero hindi ko ipinapakita ang mukha niya. Hoy Geneva, ikaw ha, akala ko ba ay best friend mo ko? Bakit naglilihim ka na ngayon sa akin? Turan sa akin ni Noemi habang nagla-lunch kami sa work. Ha? Ano naglilihim? Hindi kita maintindihan. Painosente kong tanong kahit na alam ko ang tinutukoy niya. Ay kunwari hindi niya alam magtatatlong buwan ka ng every week na nagpo-post sa story mo na may kadate kang lalaki. Jowa mo yun ano? Ang nakakainis, hindi mo ipinapakita ang mukha niya. Kunwari mataray na tulad pa ni Noemi. Natuwa ako sa sinabi ni Noemi at expected ko na kasi na may intriga siya sa mga story at post ko. Oo na, aamin na ako, boyfriend ko nga yun. Pag-amin ko kay Noemi. Bakit hindi mo ipinapakita ang face? Tsaka ba yung new jowa mo? Ikinakahiya mo siguro siya no? Ang pabirong tanong ng kaibigan ko. O hindi low-key relationship kasi kami. Para walang masyadong nakakaalam. Katwiran ko. Bilang patunay na hindi tsaka ang boyfriend ko ay ipinakita ko kay Noemi ang mga pictures namin ni Arkin na magkasama kaming dalawa. Ang sabi ni Noemi ay gwapo naman pala ang jowa ko. Kaya dapat ay pinopost ko ang mukha niya. Parang hindi daw ako proud. Muli kong in-explain sa kanya na low-key lamang kami ni Arkin para mas tahimik ang buhay. Nakuha naman ni Noemi ang point ko at naintindihan niya ako. Kung ganong klaseng relationship ang gusto ko ay suportado
naman daw niya ako. Basta raw dapat ay makilala niya ang boyfriend ko at nag-promise ako sa kanya na gagawin ko talaga yon basta huwag lang maingay ang bunganga niya. Sa paglipas ng mga buwan ay nakuha ko na ng tuluyan ang point ni Arkin sa kagustuhan niya ng isang relasyon na low-key lang. Mas tahimik nga siya. Walang nakikialam at wala akong natatanggap na comment sa mga tao sa social media na hindi ko naman personal na kilala. Nasanay na rin ako sa ganoon at nagustuhan ko na rin. Hindi man alam ng mga friends ko sa social media kung sino ang nagpapasaya sa akin ng time na yon, ay wala na akong pakialam. Ganon din si Arkin nung una ay nagtataka ako kung bakit hindi man lang siya nagpo-post ng picture namin kahit na hindi kita ang mukha ko. Pero nang maglaon ay nasanay na ako. Iyon nga lang, si Noemi ay gusto niya talagang makilala ng personal si Arkin. Ang tagal na raw niya yung hinihiling sa akin pero hindi ko pa rin nagagawa ng katuparan. Kaya nang magkita kami ni Arkin ay inopen ko sa kanya ang tungkol sa bagay na yon. Arkin, may sasabihin nga pala ako sa iyo. Gusto ko kasing makilala ng best friend ko si Noemi. Yung naikwento ko sa iyo minsan, turan ko kay Arkin. Wala namang problema sa akin pero patingin nga muna ng picture ni Noemi, ang sabi pa ni Arkin. Pinakita ko ang picture ni Noemi sa aking cellphone at pagkatapos ay pumayag si Arkin ay pakilala ko siya sa aking best friend. Hindi ko binigyan ng kung anong kahulugan ang tinitingnan muna niya ang picture ni Noemi bago ito pumayag na makipagkita. Nangyari na ang araw ng pagkikilala ni na Arkin at Noemi. Isinama namin si Noemi sa Tagaytay at nang magkape kami. Namasyal kaming tatlo. Nang makauwi na ako sa bahay ay tinawagan ako ni Noemi at sinabi niya na mukhang naka-jackpot ako kay Arkin. Bukod daw sa gwapo ay ang bait at galante pa. Gentleman din daw. Nako Geneva, wag mo nang papakawalan si Arkin. Baka yan na ang kabayaran sa lahat ng kamalasan mo sa mga ex mo. Ang kinikilig na wika ni Noemi habang magkausap kami sa cellphone. Yan nga din ang naisip ko siguro nga si Arkin na ang pambawi ni Lord sa akin sa dalawang ex ko na sinaktan lang ako. Worth the wait talaga. Saka alam mo yun, damang-dama ko ang pagmamahal ni Arkin sa akin. Ang corny pero parang prinsesa kong ituring niya ako. Maging ako ay kinikilig habang sinasabi ko yon. True, kanina nga ay nakita ko na sobrang bagay kayong dalawa. Yung mga ganyang relationship ang dapat na sinishare sa social media. Kasi ang ganda ninyong tignan. Ang sabi pa ni Noemi. Low-key relationship ka kami, hindi ba? Darating din siguro yung time na malalaman ng mga nasa social media friends ko kung sino ang jowa ko. Ang dami nga nagtatanong sa akin naiintriga na rin sila. Ang natatawa ko pang sabi. Totoo yun Papa Dudut. Marami na talagang friends ko sa Facebook at IG ang nagme-message sa akin kung sino ang jowa ko. At bakit hindi ko pinapakita ang mukha, hindi ko naman personal na mga kakilala ang nagtatanong at ini-ignore ko na lang sila. Alam ko naman na ang iba sa kanila ay nakikimarites lang. Gusto ko munang i-enjoy ang tahimik na relationship namin ni Arkin na malayo sa mga comments ng ibang tao na wala namang ambag sa kung ano ang meron kaming dalawa. Sa ika-6 na mansari namin ni Arkin ay nagkasundo kaming i-celebrate yon sa isang beach resort. Gusto ko sana na 2 gabi kaming magkasama pero ayon kay Arkin ay marami siyang trabaho sa mga susunod na araw kaya hindi po pwede. Kaya ang 2 gabi ay naging 1 gabi na lamang. Pagdating namin sa resort ay in-enjoy agad namin ang magandang lugar. Panay ang kuha namin ng mga pictures. At ang medyo mapagod na ay nag-decide kaming kumain na ng lunch. Nauna akong matapos kumain kay Arkin, mabagal kasi talaga siyang kumain. Habang hinihintay kong matapos si Arkin sa pagkain niya ay kinuha ko ang cellphone ko at pasimple siyang pinicturan. Nakasuot siya ng shades noon at medyo natatakpan ang mukha niya ng flowers na nasa gitna ng table kaya naisipan kong ayos lang na i-story ko yon sa Instagram. Pinost ko ang picture na yon ni Arkin sa story ko sa IG.
Dahil sa hindi pa rin tapos si Arkin na kumain ay isa-isa kong tinignan ang mga pictures naming dalawa sa resort na yon. Hindi ko maiwasang mapangiti kasi ang gaganda ng mga shots at talagang bagay nga kaming dalawa kagaya ng sinasabi ni Noemi. Bakit ka nakangiti dyan? Usisa pa ni Arkin. Wala, tinitingnan ko lang tong mga pictures nating dalawa. Ang gaganda kasi. Arkin, hindi ba pwedeng mag-upload ako kahit na isang picture nating dalawa or kahit sa story lang? Yung kita ng mukha mo o kung gusto mo ay ikaw ang mag-upload, turan ko. Hindi ba napag-usapan na nga natin yan? Low-key lang dapat ang relationship natin. At saka nag-story naman ako na nandito ako aniya. Pero solo picture mo lang naman yun. Saka yung picture ng dagat. Hindi nga kasama kahit kamay ko lang eh. Forever ba tayong low-key? Kasi gusto ko rin naman na ipagmalaki itong relationship natin at kung gaano tayo kasaya ang wika ko. Yung mga magkasintahan na mahilig mag-post ng mga moments nila sa social media ay nagbe-break ka agad. Saka alam mo naman na may trauma na ako sa ganyang palaging pinopost, hindi ba? Hindi ko rin naman sinabi na habang buhay tayong low-key. Darating din tayo sa panahon na ipopost na natin sa social media kung anong meron tayo. Alam mo tama na yung pag-uusap natin about that. Masisira lang ang moment nating dalawa, ang sabi pa ni Arkin. Oo, alam ko Papa Dudut na sinabi ko na nasanay na ako sa ganong klase ng relasyon. Yung halos kaming dalawa lang ni Arkin ang nakakaalam. Hindi ko rin alam kung bakit ng time na yon ay nasabi ko yon. Siguro dahil sa magandang pictures naming dalawa at nagkaroon ako ng kagustuhan na makita yon ng maraming tao. Wala namang akong masamang intensyon o kung ano sa aking sinabi kay Arkin. Pagkatapos ng lunch ay naglakad-lakad kaming dalawa. Makalipas ng ilang sandali ay bigla akong nakaramdam ng pagod at nagpaalam ako kay Arkin na matutulog muna ako sa aming kwarto. Dahil sa hindi naman inaantok si Arkin ay hindi niya ako sinamahan at baka raw mag-swimming siya. Hinayaan ko na lamang si Arkin at mag-isa akong bumalik sa room naming dalawa. Pagkahiga ko ay agad akong nakatulog. Antok na antok talaga ako ng time na yon, Papa Dudut. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na nakatulog nang gisingin ako ni Arkin. Pagmulat ko ay nakita ko na parang galit siya. Anong nangyari? Bakit parang hindi maipintay ang mukha mo? Ang nagtataka kong tanong sa kanya. Nakita ko yung story mo, i-delete mo yun, ang sabi pa ni Arkin. Alin doon? 3 story ko sa IG, tugon ko. Ang tinutukoy pala niyang story ko sa IG na gusto niyang i-delete ko ay yung kuha ko sa kanya habang kumakain siya. Ang katwiran ko naman ay hindi nakikita ang buong mukha niya. Kahit na raw, i-delete ko pa rin daw. Dahil sa reaksyon ni Arkin ay dinilit ko ang story ko na yon, Papa Dudut. Nagtataka ako kung bakit parang galit siya gayong kalahati lang naman ng mukha niya ang talagang nakita sa picture na yon. Bigla tuloy akong nagkaroon ng pagdududa na baka may tinatago si Arkin sa akin. Tinanong ko siya kung bakit parang ayaw niya na i-post ko kahit kalahati ng mukha niya. Ang sagot niya ay dapat low-key lang kami. Bakit daw parang hindi ako makapaghintay sa araw kung kailan handa na siyang ipagsigawan naming dalawa ang aming relasyon. Sa sinabing yun ni Arkin ay parang masama ang naging tingin ko sa aking sarili. Pakiramdam ko ay hindi ko nirespeto ang privacy niya at ang desisyon niya sa kung paano tatakbo ang aming relasyon. Humingi ako ng sorry kay Arkin at agad niya akong pinatawad. Sa susunod daw kapag may ipopost akong kagaya ng ganon ay ipakita ko muna sa kanya para alam niya kung pwede kong ipost o hindi. Ako na ang nagpakumbaba para lamang huwag masira ang selebrasyon namin ng mansari namin, Papa Dudut. Sakang naisip ko ng time na yun ay kasalanan ko kung bakit nagalit sa akin si Arkin. Naging okay at masaya ang natirang oras namin para sa aming mansari. Yun nga lang, Papa Dudut, ay nabitin ako. Nag-promise naman si Arkin sa akin na babawi siya sa first anniversary namin dalawa. Sisiguraduhin daw niya na sa araw na yon ay mas mahaba ang araw na magkasama kami. Sinabihan pa nga niya ako na mag-isip na ako ng lugar na gusto kong puntahan sa aming first anniversary.
para raw mapag-ipunan at mapaghandaan naming dalawa. Siyempre super kilig ako kasi malayo pa ang anniversary namin ay parang excited na kaagad si Arken. Nang bumalik ako sa trabaho ay tinukso ako ni Noemi. Kilig na kilig siya kasi isa siya sa mga nakakita ng story ko sa IG sa lugar kung saan kami nagpunta ni Arken. For sure nadiligan ka ron no? Sana all talaga, ang biro pa ni Noemi. Ang dumi talaga ng utak mo porket nagpunta sa ganong lugar ay may mangyayari agad. Hindi ba pwede nag-relax lang kami at in-enjoy ang dagat? Turan ko. Oo na, ikaw na ang walang bahid ng kadungisan. Pero ano bang nangyari? Magkwento ka naman. Excited na sabi pa ni Noemi. Nung una ay ang masasayang memories namin ni Arken ang ikinuwento ko hanggang sa naalala ko yung nangyari sa ipinost ko sa picture ni Arken. Nakalahati ang mukha nito ang kita. Medyo nagdalawang isip ako kung ikikwento ko ba yon kay Noemi pero sa huli pinili kong sabihin sa kanya. Ipinakita ko rin kay Noemi ang picture na yon. Ang OA naman pala ng jowa mo, Geneva. Kahit na ako hindi ko masasabi na siya yan kasi kalahati lang ang face niya ang kita tapos medyo blurred pa kasi nasa background siya, ang sabi pa ni Noemi. Kaya nga kahit ako'y nagtataka bakit gano'n na lamang siya kagalit sa akin ang gawin ko yun. Turan ko. Naku ha, something's fishy. Hindi kaya may tinatago yang si Arken sa'yo? Ngayon ko lang naisip na parang masyado niyang tinatago ang relasyon ninyong dalawa. Sambit pa ni Noemi. Para daw walang makialam, hindi ba? For privacy? Tugon ko. Ibang private sa tinatago no? Ayoko nang magsalita pa ng kung ano-ano at baka mag-overthink ka pa. Basta kung ako sa'yo ay bantayan mo ng maigi ang jowa mo. Nagdududa na talaga ako dyan, Geneva ha? Ang sabi pa ni Noemi. Sa pag-uusap namin na yon ni Noemi ay tinanong niya ako kung naipakilala na ba ako ni Arken sa family nito. Sabi ko ay hindi pa. Ako rin naman ay hindi pa siya na ipapakilala sa family ko. Pinayuhan ako ni Noemi na ipakilala ko na si Arken sa family ko at ako naman ay sa family ni Arken. Nang magkausap kami ni Arken ay sinabi ko sa kanya na gusto ko siyang ipakilala sa family ko. Hindi ako nahirapan na makipag-usap sa kanya kasi pumayag siya kaagad. Pero ang sabi niya ay balikan lamang kami at hindi pwede magstay ng overnight dahil may work pa siya the next day. Saturday morning kami bumiyahe papunta sa amin at ipinakilala ko siya sa family ko, Papa Dudut. Tuwang-tuwa ang parents ko kasi nagkaroon na raw ako ng jowa at nagkaroon ng mukha ang lalaking palagi kong pinopost sa aking social media. Nakita ko na nagustuhan naman ng pamilya ko si Arken bilang boyfriend ko. Pagkatapos ng dinner ay umalis na rin kami ni Arken at habang nasa biyahe kami pabalik ay nagpasalamat ako kay Arken kasi sumama siya sa akin sa bahay ng mga magulang ko. Para sa akin ay malaking bagay na makilala ng pamilya ko si Arken dahil siya ang lalaking mahal ko. At ang mas nakakatuwa pa ay bet siya ng buong pamilya ko para sa akin, Papa Dudut. Pagkahatid sa akin ni Arken sa harapan ng aking apartment ay hindi muna ako bumaba dahil may gusto pa akong sabihin sa kanya. Arken, ngayong naipakilala na kita sa family ko ay pwede kaya na ako naman ang ipakilala mo sa family mo? Tanong ko sa kanya. Oo naman, walang problema pero not so soon. Kasi busy ang parents ko sa business nila. Mas okay kapag maluwag ang time nila, sagot pa ni Arken. Umasa ako sa sinabing yun ni Arken, Papa Dudut. Kahit na kinakabahan ako kasi yun ang first time na maipapakilala ako sa family ng boyfriend ko. Excited pa rin ako. Yung dalawang naunang ex ko kasi ay hindi yun nagawa sa akin. Kaya hindi ko alam ang dapat kong maramdaman kapag nakaharap ko na ang buong pamilya ni Arken. Maging si Noemi ay natuwa pa rin sa akin nang sabihin ko na pumayag si Arken na maipakilala ako sa family niya. Dapat daw ay paghandaan ko ang unang araw na yon, kaya lang ay wala namang naibigay na date si Arken kung kailan kaya sabi ko ay kakalma muna ako. Lumipas nga mga araw at linggo pero wala pa rin ako nakukuhang update mula kay Arken kung kailan niya ako ipapakilala sa family niya. Kaya isang araw habang magkasama kami ay tinanong ko siya. Ang sagot niya ay hindi pa niya alam dahil nga sa gusto ko na talagang makilala ang family niya ay medyo naging makulit na ako.
Sa tuwing nagvi-video call kami bago matulog ay palagi ko na yung tinatanong sa kanya hanggang sa nakukulit na nga si Arkin sa akin. Geneva, minsan na nga lang tayong magkausap tapos ganyan pa palagi ang tanong mo. Hindi ba pwedeng maghintay ka? Hindi ka ba makakatulog kapag hindi mo na itanong sa akin kung kailan kita ipapakilala sa family ko? Ang naiiritang turan pa ni Arkin. 1 month na kasi simula nang sinabi mo na ipapakilala mo ko sa kanila. Matagal na rin yun. Sorry kung nakukulitan ka na sa akin. Paghingi ko ng sorry sa kanya. Ipapakilala kita sa kanila, okay? Sasabihin ko sa iyo kapag pwede na. Hindi ko yun makakalimutan kaya huwag ka nang paulit-ulit sa tanong mo. Ang turan pa ni Arkin. Simula noon ay hindi ko na kinulit pa si Arkin tungkol sa bagay na yon. Ayoko kasi na magalit pa siya sa akin at ang inisip ko pa nga ay ako ang hindi makapaghintay at ako pa ang may kasalanan. Isa sa mga katrabaho ko ang nag-celebrate ng anniversary nila ng kanyang boyfriend. Nalaman ko yon dahil sa story niya sa social media. Bigla akong nakaramdam ng inggit. Kasi hindi lang yung lugar na pinuntahan nila ang nakapost, kundi silang dalawa talaga. Kita sa pictures ang kanilang mga muka. Nang magkita kami ni Arkin ay ipinakita ko sa kanya ang mga pictures ng katrabaho ko at ng boyfriend niya. Agad na sinabi ni Arkin na baka ikumpara ko na naman ang relasyon namin doon. Huwag ko raw siyang simulan. Ang totoo ay gusto kong sabihin kay Arkin na naiinggit ako sa katrabaho ko. Pero hindi ko na lamang tinuloy dahil sa sinabi niya. That time ay naisip ko na itatanong ko sa sarili ko kung ano kaya ang pakiramdam nang nai-flex sa social media ang boyfriend mo. Yung naipapakita mo sa lahat ng mukha niya at kung sino siya. Yung maitatag mo siya sa pictures ninyong dalawa. Hindi ko alam ang pakiramdam ng ganon, Papa Dudut. Sumusunod pa rin kasi ako sa gusto ni Arkin na low-key lang dapat ang aming pakikipagrelasyon. O ano na, naipakilala ka naman ni Arkin sa family niya. Huwag mo sabihin na hindi pa ha, tanong ni Noemi sa akin habang nasa trabaho kami. Magkalapit lang kasi ang table namin kaya anytime ay nakakapag-usap kaming dalawa. Hindi pa. Nagalit pa nga nung kinulit ko sa kakatanong ko kung kailan. Magdadalawang buwan na simula nang sinabi niya na ipapakilala niya ako eh. Hindi na ako nagtanong ulit kasi baka mainis siya ulit sa akin. Ang malungkot na sabi niya. Bumalik na naman tuloy ang pagdududa ko sa Arkin na yan. I'm sorry Geneva pero hindi ka ba nagkakaroon ng kutob na baka may asawa na yang si Arkin? O kaya jowang iba bukod sa'yo? Ang sabi pa ni Noemi. Wala naman siguro. Saka tayong mga babae malakas ang pakiramdam sa ganyan. Wala akong nararamdaman na ganon kay Arkin. Siguro may iba siyang dahilan pero hindi naman siguro may iba siyang babae. Pagtatanggol ko kay Arkin mula sa sinabi ni Noemi. Sa kabila ng mga sinabi ko kay Noemi, deep inside ay unti-unti na akong nagkakaroon ng pagdududa kay Arkin. Isang gabi kakatapos lang naming mag-video call ni Arkin at tutulog na sana ako nang may nag-request ng follow sa akin sa IG. Account ng isang babae na hindi ko kilala. Nakita ko na puro beach photo ang nasa feed niya at dahil sa love ko ang beach ay inaccept ko ang request niya at nag-follow back din ako. Pagkatapos noon ay natulog na ako and the next morning ay nakatanggap ako ng message mula sa babaeng yon na nagpakilalang si Monica. Nag-thank you siya sa pag-follow back ko sa kanya at nagpasalamat din ako sa pag-follow niya. Wala akong pasok that day at magkikita kami ni Arkin para sa isang date. Nagpapasama na rin siya sa akin sa pagbili ng bago niyang phone sa mall. Hapon nang magkita kami ni Arkin at nang makabili na siya ng cellphone ay kumain kami sa isang Japanese restaurant. Kagaya ng nakasanayan ko ay ang pagkain ang nilagay ko sa story ko sa IG. Nag-selfie rin kami ni Arkin pero pinatungan ko ng smiley sticker ang mukha ni Arkin. Pagkatapos naming kumain ay inihatid na ako ni Arkin sa aking apartment. Hindi na siya pumasok kasi nagmamadali siya. Hindi ko na itananong kung bakit. Nang nakahiga na ako ay nag-check muna ako ng aking IG at nakita ko na nag-heart story ko si Monica. Nag-message din siya na sana all.
Pinusuan ko lang ang chat niyang yon pero nag-chat ulit siya. Tinanong niya kung bakit may sticker ang mukha ng kasama ko sa picture. Sinabi ko na boyfriend ko ang lalaking kasama ko at low-key relationship lamang kaming dalawa para iwas sa mga marites. Nagpatuloy ang pakikipag-chat ko kay Monica at hindi ko namalayan na naglalabas na ako ng problema kay Monica ng time na yon, Papa Dudut. Kahit sa chat lang ay naramdaman kong mabait siya. Saka gusto ko ring marinig ang opinyon ng ibang tao tungkol sa relasyon namin ni Arkin. Si Noemi lang kasi ang palagi kong napagsasabihan. Hindi pabor si Monica sa low-key relationship. Kung mahal ko raw kasi ang isang tao, dapat ay proud ka rito at hindi mo iisipin ang sinasabi ng ibang tao. Hindi raw dapat kami magpaapekto sa mga negatibong bagay na ibabato sa amin. At saka mukha namang walang negative na sasabihin sa amin ng mga tao. Hanggang sa nag-request si Monica, baka raw pwede kong isend sa kanya ang mukha ng boyfriend ko. Dahil sa magaan ng loob ko sa kanya, isinend ko sa kanya ang picture ni Arkin, maging ang picture naming dalawa na magkasama. Matapos kong isend yon ay hindi nag-reply si Monica pero na-seen niya ang sinend kong pictures. Hindi ko yon binigyan ng ibang kahulugan at ang naisip ko ay baka nakatulog na si Monica dahil medyo late na rin ang time na yon. Pagkagising ko ay nag-asikaso na ako ng pagpasok ko sa trabaho. Nagtaka ko kung bakit walang good morning message si Arkin sa akin pero hindi ko na yon napagtuunan ng pansin dahil nagmamadali na ako sa pagpasok ko sa trabaho. Pagdating sa trabaho ay naging busy na ako. Lunch break na pero wala pa ring paramdam si Arkin. Sinubukan ko siyang tawagan pero nag-ring lang ang phone niya at hindi niya sinasagot. Nag-chat ako sa kanya na nag-aalala na ako kasi wala pa rin siyang paramdam sa akin. Pinalipas ko ang oras at itinuon ko ang aking atensyon sa mga trabaho na dapat kong gawin. Naka-out na ako sa work pero wala pa ring chat or text si Arkin. Nang naglalakad na ako palabas ng opisina ay sinubukan ko ulit siyang tawagan pero hindi na siya makontak pa. Uy, malayo pa ang Semana Santa pero ganyan ang mukha mo. May problema ka no? Ang turan pa ni Noemi. Si Arkin kasi maghapon ng walang paramdam. Ano na kaya ang nangyari doon? Ang nag-aalala kong wika. Di puntahan mo sa bahay nila. Ay hindi mo nga pala alam ang bahay ng jowa mo kasi hindi ka nakakapunta. Kasi until now, hindi ka pa niya ipinapakilala ni Arkin sa family niya. May halong pang-aalas ka na sabi pa ni Noemi. Pinagaan din naman kagad ni Noemi ang loob ko at sinabi niya na baka nasa isang lugar na walang signal si Arkin o kaya ay may emergency na nangyari. Huwag na raw ako mag-isip ng kung ano-ano at sigurado raw na mamaya or bukas ay magpaparamdam din si Arkin sa akin. Ganoon na lamang din ang inisip ko noon. Umuwi na ako sa apartment ko, sa gate ay nakita ko ang landlady namin na may kausap na isang babae. Siguro matanda lang siya sa akin ng ilang taon. Maganda siya at nang nakita ko ng landlady namin ay sinabi niya na hinahanap ako ng babaeng kasama niya. Medyo kanina pa raw itong nasa labas kaya kinausap muna niya. Nang umalis na ang landlady namin ay doon ko na tinanong ang babae kung sino siya. Ako si Monica, yung kachat mo sa IG. Ibang pictures ang ginamit ko, saka hindi Monica ang pangalan ko. Rochelle ang totoo kong pangalan, pagpapakilala ng babae. Kinabahan ako nang hindi ko alam. Hindi ko maintindihan kung ano ang kailangan niya sa akin at paano niya nalaman kung saan ako nakatira. Ano palang kailangan mo sa akin? Tanong ko. Asawa ko ni Arkin. May isa na kaming anak, siguro naman ay alam mo na ang ibig kong sabihin. Kagabi sa chat natin ay na-confirm kong siya na nga ang boyfriend mo. Huwag kang mag-alala kasi wala ako rito para mag-iskandalo. Gusto ko lang malaman mo na sinabi ko kay Arkin na alam ko na ang panlolokong ginagawa niya sa akin. Kaya sana'y tigilan mo na si Arkin. Sinabi ko na rin sa kanya na tigilan ka na niya. Ang turan pa ni Rochelle. Hindi ko alam na may girlfriend at anak na si Arkin. Ang sabi niya ay single siya. Nanginginig at naluluhang sambit ko. Alam kong hindi mo alam, Geneva. Gawain talaga yan ni Arkin. Ang totoo nga niyan pangatlo ka na sa babaeng kinausap ko. Gusto ko na rin siyang hiwalayan pero may anak kami. Ayokong lumaki ang bata na hindi kasama ang tatay niya. Ang wika pa ni Rochelle.
Nangako ako kay Rochelle na hindi ko nakakausapin pa si Arkin at hindi ko balak na makipag-agawan kay Arkin. Sa nalaman ko kahit wala nang mangyaring pag-uusap sa breakup namin ay alam kong tapos na ang aming relasyon. Pero naging kalaban ko ang sarili ko ng time na yon, Papa Dudut. Sinasabi ng utak ko na kailangan kong iwasan na si Arkin pero iba ang gusto ng puso ko. At katangahang mang matatawag ay nag-decide pa rin akong ipagpatuloy ang relasyon ko kay Arkin sa kabila ng katotohanan na may asawa na siya. Nag-usap kami ni Arkin tungkol kay Rochelle at inamin niya sa akin ang totoong may asawa siya. Asawa nga niya si Rochelle. Sinabi ko kay Arkin na ayos lang sa akin, nakabit niya ako basta huwag lang siyang mawawala sa akin. Mas talo pang lumakas ang loob ko kasi sinabi ni Arkin na mahal din niya ako. Kung low-key kami noon ay mas lalo pa kaming naging low-key. Naramdaman ko ang pakiramdam ng tinatago. Yung tipong may oras na hindi ako pwedeng mag-chat kay Arkin kapag kasama niya ang asawa niya. May mga pagkakataon din na nagagalit si Arkin sa akin kasi tumatawag ako na kasama niya si Rochelle. Wala akong pinagsabihan ang sitwasyon ko kay Arkin, Papa Dudut, lalo na sa pamilya ko. Inilihim ko yon dahil alam kong itatakwil nila ako kapag nalaman nila na isa akong kabit. Ang sinabi ko sa kanila ay okay kami ni Arkin at masaya sila kapag kinukumusta nila kami ni Arkin. Pero kahit na anong pag-iingat namin ni Arkin ay talagang malakas makakutob si Rochelle. Isang gabi nang umuwi ako sa bahay ng mga magulang ko ay kinausap ako ng nanay ko. Aniya ay may nagpunta raw sa bahay namin na Rochelle ang pangalan. Sinabi raw nito na asawa niya si Arkin at kabit ako ni Arkin. Papa Dudut, doon ko na-realize na alam pa rin pala ni Rochelle na patuloy pa rin ang relasyon namin ng asawa niya. Dahil siguro naisip ni Rochelle na hindi ako tumupad sa naging usapan namin ay kinausap na niya ang mga magulang ko. Galit na galit ang nanay ko sa akin at hindi niya raw ako pinalaki at pinag-aral para maging isang kabit. Sa kahihiyan na sinapit ko ay tuluyan ko na ngang tinapos ang relasyon namin ni Arkin kahit pa ang gusto niya ay ituloy namin yon. Na-realize ko na hindi dapat ako nagsisettle sa isang relasyon na nakikihati lamang at tinatago. Masakit man na naging journey ko para makapag-move on kay Arkin ay very worth it naman yon. Dahil nang makamove on na ako ay doon ko naman natagpuan ng isang lalaki na mahal ko at mahal ako. At hindi ako tinatago, isang lalaki na kayang ipagsigawa na ako ang babaeng mahal niya at ako ang ipagmamalaki niya sa lahat. Lubos na nagmamahal, Geneva. Tunay na masarap ang isang relasyon na tahimik at payapa. May mga couple talaga na pinipili ang ganitong klase ng setup. Ngunit iba ang private sa sekretong relasyon. Kung mahal mo ang isang tao ay hindi mo siya ikakahiyang ipakita sa lahat at ipagmamalaki na siya ang taong minamahal mo. Kung hindi ka komportable sa sitwasyon ninyo na pakiramdam mo ay tinatago ka niya ay kausapin mo siya. Hindi rin naman masama na paminsan-minsan ay pineflex ka sa social media ng inyong partner. Ngunit ito ay depende pa rin sa sitwasyon. Ang puso kapag paulit-ulit na nasaktan ay madalas ay nawawala ang tiwala nito sa taong kakatok dito. Kung hindi ka pa handa, magpahinga ka. Ngunit huwag mong tuluyang isarado ang puso mo para sa panibagong pag-ibig. Ilang failed relationship man ang maranasan mo ay darating pa rin ang taong nakalaan para sa iyo. Isang tao na hindi ka lolokohin dahil ayaw niyang masaktan ka. Isang tao na bubuhin ang puso mong nawasak na. Huwag mong kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Ako po ang inyong si Papa Dudut. Maraming salamat po sa inyong lahat. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat
pakinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama dito sa Papa Dudut Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.